Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, ethics complaint isinampa laban kay Senator Risa Hontiveros. Demolisyon sa Tondo na uwi sa tensyon. Mga residente ng laban, mga opisyal nagkasaguta. Adolescent Pregnancy Prevention Bill muling inihain sa Kamara. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Formal na naghain ng ethics complaint sina Attorney Ferdinand Topacio, former Negros Oriental Representative Jing Paras at Attorney Manuel Luna laban kay Senator Risa Hontiveros. Sa nasabing reklamo, inakusahan ng Senate Deputy Minority Leader ng umano'y disorderly conduct at panunuhol sa mga testigo. Matapos baliktarin ng witness na si Michael Maurilio ang kanyang mga pahayag laban kay Pastor Apollo Quiboloy at iginiit na binayaran umano siya ng kampo ng senadora. Ilan pa sa binanggit sa reklamo ang akusasyon ni Mark Clarence Manalo na sinuhulan umano siya ni Hontiveros para tumestigo laban sa Formally at ang umano'y pagtago ng senadora sa 3 bata ng mga testigo sa investigasyon ng Senado sa kaso ni Kian de los Santos. Tinawag namang recycled lies ni Hontiveros ang reklamo, ngunit handa umano siyang harapin ang anumang complaint na ihahain laban sa kanya. Mariin din itong itinanggi ang mga akusasyon at kompleto aniya ang kanilang resibo para pabulaanan ang mga ito. Nauwi sa tensyon ang isinagawang demolisyon sa Barangay 227 Tondo, Maynila sa kahabaan ng Abad Santos Avenue kahapon, Agosto 28, matapos salubungin ng mga residente ang mga otoridad ng bato, bote at iba pang debris. Nagkaroon din ng mainit na sagutan sa pagitan ng ilang lokal na opisyal at pulisya habang isinasagawa ang operasyon. Ayon sa mga residente, kulang umano sa konsultasyon at abiso ang demolisyon. Patuloy namang nananawagan ng maayos na dialogo ang ilang grupo upang matiyak ang mapayapang paglilipat at proteksyon sa karapatan ng mga maaapektuhan. Sa kabila ng tensyon, itinuloy ang operasyon sa ilalim ng seguridad ng pulisya. Wala namang naiulat na malubhang nasaktan sa insidente. Muling inihain sa Kamara ng Kabataan Party List, ACT Teachers Party List at iba pang advocates ang Adolescent Pregnancy Prevention o APP Bill sa gitna na nakakaalarmang pagtaas ng bilang ng mga kabataang nagbubuntis. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2023, bumaba ang kaso ng mga kababaihang nabubuntis na nasa 15 hanggang 19 na taong gulang mula taong 2019 hanggang 2023. Ngunit nakakaalarma naman ang pagtaas sa 3,300 cases ng mga batang nabubuntis na nasa edad 10 hanggang 14 na taong gulang. Saad din sa panukala na sa datos ng Commission on Population and Development o POPCOM na ang pinakabatang nabuntis ay nasa 8 taong gulang. Ayon kay Kabataan Representative Rene Co, dapat may agarang aksyon na ang gobyerno dahil isa sa aniyang sakit ng lipunan ang laganap na pang-aabuso sa mga kababaihan. Kung magiging batas, mas paiigtingin pa nito ang Republic Act 10354 o ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.